Sa umagang ito, O Diyos. Tulungan mo kami na maging karapat dapat, Panginoon Diyos, na tumanggap na yung mga pagpapala sa umagang ito, Ama. Naalay po namin sa iyo ang lahat ng ito at pinapasalamatan ikaw sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Ito ang aming samot dalangin. Amen. Buksan po natin yung ating kasulatan sa Matthew 21. Matthew 21, verse 1 to 11. Nakita niyo na po, mga kapatid? Sabi niya, "And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the Mount of Olives, then sent Jesus 2 disciples, saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her. Loose them, and bring them unto me. And if any man say aught unto you, ye shall say, The Lord hath need of them, and straightway he will send them. All this was done, that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, Tell ye the daughter of Zion, Behold, thy king cometh unto thee meek, and sitting upon an ass, and a colt, the foal of an ass. And the disciples went and did as Jesus commanded them, and brought the ass and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon. And a very great multitude spread their garments in the way. Others cut down branches from the trees, and strewed them in the way. And the multitudes that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? So, nagtanong sila, mga kapatid. And the multitude said, This is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee. Praise God. Kayo po'y magsiupo. Bago tayo magsimula, maganda yung exhort. Halos lahat yata guilty. Halos lahat guilty, pero tinamahan din ako. Siguro, pwede bang sabihin na exempted ako kasi escape. Pero, reason pa rin, no? Reason pa rin. So, hindi rin talaga uubra. Pagdating sa pagsaway ng Diyos, walang reason eh. So, yun ang kagandahan kasi tanggap natin yung pagtutuwid. Kahit masakit, pero dahil ito'y pagtutuwid na galing sa Diyos, maluwag sa kalooban natin na tanggapin. Amen. Kaya nakayuko lang ako kanina, hindi ako makibo. Hindi rin ako makangiti kasi totoo eh. Pero salamat at ang Diyos nagbibigay ng paalala. Yun ang kagandahan. Na ibig sabihin, hindi niya tayo pinababayaan na malulun tayo sa kalagayan natin. So, mabuti ang Diyos. Hindi katulad dun sa mga talagang mga make-believer. Ang gusto nilang marinig ay yung lang mga papuri, yung mga grace, yung mga biyaya, paano sila tumanggap ng blessing. Pero yung pagsaway ng Diyos, ayaw nilang marinig yun. Gusto nila puro papuri lang. Puro magagandang verse lang ang kinukuha nila. Yung aangkop lang doon sa gusto nilang marinig. Pero yung pagsaway ayaw nila. So iba yung sa atin naman. Sa atin kahit ano, kahit pagsaway, papuri, lahat yun binabalik natin sa Diyos. Yung papuri natin. Pasasalamat. At gamitin ko na rin pagkakataon, ako'y nagpapasalamat din sa ating Diyos. Alam niyo naman, yung mga nagdaang mga araw ay nagkaroon ng bagyo
nagpapasalamat ako dahil wala namang nangyari sa aking mga mahal sa buhay sa probinsya. Although nasira lang yung mga bahay, pero okay lang yan, importante, ligtas sila. Ang problema na lang ngayon kasi yung mga tao, marami mga bagong mukha na dumarating doon at yung iba daw ay nanunutok ng kutsilyo, nangihingi ng pagkain o pera. Yung iba naman nangaharang sa daan. At marami daw na nanggagaling sa ibang lugar na pumupunta ron at doon bumibili ng mga pagkain. Nabalitaan natin na maraming, pati daw yung kulungan sa Tacloban ay nasira din, kaya nag-alpasan yung mga nakakulong. Siguro yun ang mga gumawa ng mga hindi maganda roon. So pati yung mga tao natatakot. Dahil ligtas nga sila sa bagyo, pero yung mga tao na bagong mukha na sumasalta doon, yun ang gumagawa ng kalokohan. Yun na lang, panalangin na lang na ingatan sila ng Diyos. Dadako po tayo sa ating binasa kanina. Nagkaroon din ako ng pressure dun sa paghahanda. Mahirap po talaga yung maghanda. Kasi yung salita ng Diyos hindi po talaga ito basta-basta. At pinagtutuunan ito ng pansin, pinagtutuunan ito ng pag-aaral. Naghihingi tayo ng gabay, naghihingi tayo ng kaunawaan, dahil hindi naman ito basta-basta i-interpret lang ng kahit sino o kahit sa ating sarili na interpret natin ng sarili nating kaunawaan. Pero, praise God. So sa ating binasa mga kapatid, makikita natin doon na ganoon ang Panginoong Jesus pumasok sa Jerusalem, no? Nakasakay siya sa asno. Merong isang asno na malaki at merong isang maliit na asno. Sabi nga doon, that's how he came upon an ass with meekness. Meron siyang kababaan ng loob. Pero nung pagpasok niya yun, nandun yung kababaan ng loob, ba? Kasi meron siyang mga pipiliin na mga pinili niya. Nandun yung pagliligtas niya. Pero sa susunod na pagbalik niya, sa Revelation 19, he comes as a mighty conqueror. Hindi na, wala nang meekness doon. Kasi tapos na yung pagtubos niya. Ang pagpunta niya rito para kalabanin yung mga kaaway. Yung bababa siya na kasakay siya sa puting kabayo, na kasama yung laksalaksang mga army of God, di ba? So si Matthew, kinote ito ni Matthew para ipaalam sa atin na itong gawang ito ay fulfillment o katuparan ng isang prophecy. Ito kasi ay prophecy. Malalaki yung ano ko kasi malabo yung mata ko. Kung ating babasahin sa Zechariah chapter 9, verse 9, buksan po natin ating kasulatan. Ang sabi niya doon, rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly, and riding upon us, and upon a colt, the foal of an ass. So, yung verse na yun, talagang binanggit din sa Matthew, natin binasa kanila. So, ito ay naging katuparan ng propesiya sa aklat ng Zechariah. Nangyari yun, mga kapatid. No? Nangyari yun kung paano binanggit ni sa aklat ng Zechariah, kung ano yung kanyang gagawin, kung ano yung kanyang sasakyan. Kasi specific na binabanggit ito, upon an ass, male ass, asno, lalaking asno, and upon a colt, yung young ass man, yung batang asno. No? So, ganun din, inutos ng Panginoong Jesus. Kung paano niya inutusan yung kanyang mga alagad, napuntahan niya sa lugar na yon at meron doon nakatali, sabi niya, 2 asno. So, ganun yung pagkakabigkas. So, naging katuparan yun ng propesya ni Zechariah. Amen.
Sabi doon, maamo, nakasakay sa isang lalaking asno at sa isang batang asno. Now, ang tanong dito mga kapatid, why both? Bakit dalawa? Kasi binanggit kanina, sinakyan niya yung dalawang as. And in the colt of an ass, sitting upon an ass, and the colt of a foal of an ass. Pero, literally mga kapatid, Jesus is not riding on both as. Posible naman kasi, di ba? Sasakyan niyo yung dalawang asno na magkaiba pa yung height at the same time. So, imposible no? So, malamang ang sinakyan nito yung mas malaking asno at yung isa kasama lang, sumusunod lang doon sa kanya. Pero mga kapatid, meron kayang nais ipaunawa ang Diyos sa atin? Hindi kaya may pahulugan? O yung pagkakaroon ng isang batang asno at doon sa eksena na yun, hindi kaya merong nais ipaunawa ang Diyos sa atin? Kung wala mang kahulugan, o baka nagkataon lang na nandoon yung batang asno, yung guya. Pero ang sabi kasi ng verse 2, loose them. Pareho silang kinalagan So pareho silang nakatali, loose them. At sa verse 3 naman, sabi niya, the Lord hath need of them. So pareho silang kinailangan. Ngayon ang naisip ko, hindi kaya ito tumitipo sa yung dalawang asno sa law and grace. Mga kapatid. Law of Moises na tumutukoy sa matandang tipan na hindi nasunod ng tao. Kung ating natandaan, nagkaroon ng kautusan sa Old Testament, yung Ten Commandments. At ito ay hindi rin nasunod ng mga Hudyo. No? At dun sa guya na batang asno, tumitipo naman sa grace. Yung grace naman ay biyayang handog ng Diyos ng sino mang tumanggap sa Kanya ay huwag mapahamak. No? So, dalawa ito na magkasama. So, yung lalaking asno na mas malaki, mas matanda, tumitipo dun sa law at yung grace naman dun sa maliit na guya. Kasi mga kapatid, aside from Zechariah, this prophecy was also mentioned on Genesis. On Genesis 49:11. Kung ating babasahin, Genesis 49:11, sabi doon, binding his pole unto the vine, no? And his ass court unto the choice vine. He was his garment in wine, and his clothes in the blood of grapes. Naitatali ang kanyang batang asno sa puno ng ubas, at ang guya ng kanyang asno sa puno ng piling ubas. Yung asno ay tumitipo din sa mga Jews under the Old Covenant. At ang court naman ay ang mga people under the New Covenant. Hindi lang sa Jews in the New Covenant, kasama na rin yung mga Gentiles. Alam natin yung vine refers to the prophets of old. There are false vine at meron ding true vine, di ba? Ang false vine are the false prophets, false pastors. So alam natin yun. Pero mayroong true vine na tinatawag. At kanino tumitipo yun? Refer to the prophets of God like Moises, Elijah, at ang kahuli-hulihan si Jesus Christ, which is the true prophet of all of them. Diba siya yung true vine ng Panginoong Sus? Aside from that, mga kapatid, si Jesus ay siya yung sinasabing a choice vine na binasa natin kanina sa Genesis. And his as called unto the choice vine. Bakit kaya sinabing choice vine?
May mga reason, mga kapatid ko, bakit siya tinawag na choice vine. Number one, among other prophets, Jesus is the only one that declared, verily, verily, I say unto you. Sa lahat ng mga propeta, siya lang yung may karapatan na magsabi, verily, verily, I say unto you. Sa mga ibang propeta, thus saith the Lord. Pero sa kanya, iba. Ba? He is the only prophet that says, I and my Father are one. He is the only chosen vessel of God to be addressed as the image of the invisible God. Di ba? So, kaya nasabi natin na Jesus is the choice vine. He is the only uncorrupt body conceived by the Holy Spirit. Di ba siya lang? Jesus, only Jesus. He is the only precious Lamb of God to bear our sins. Di ba? Wala mang ibang gumawa nito kundi ang Panginoong Diyos lang. Siya yung chosen vessel ng Diyos. Jesus himself is the chief cornerstone. Kung paano siya binanggit, prophecy, sa Old Testament, sa Genesis, binanggit din siyang cornerstone. Mamaya ating babasahin. So ngayon, dahil sa binanggit natin, I can identify, masasabi ko na he was the chosen vine na binanggit natin kanina sa Genesis 49:11. He was the chosen vine. Ngayon, sa binasa natin kanina na wala pa, hindi pa natin nabasa. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? This is to portray the difference that will take place, that the burden, yung kabigatan of the written law will be eased by the law of the Spirit of life of Christ Jesus. Yung kabigatan dun sa law na dala-dala ng mga Hudyo na hindi nila nasunod. Nasabi niya dito, will be eased, pagagaanin pagdating ng Panginoong Sus. Kasi anong i-offer niya? Grace. Hindi mo na kailangan ng law. Di ba? Dahil ang i-introduce na grace. So yung kabigatan, yung burden na dala-dala ng mga Hudyo, ay gagaan ito pagdating ng Panginoong Sus. Pagdating ng choice vine. Kasi kaya nagkaganon kasi yun. Kaya pagdating sa New Testament, sabi ng Romans, for all have sinned and come short of the glory of God. So lahat na nagkulang sa biyaya ng Diyos. Kaya nag-prophecy ang Biblia, nag-prophecy ang Old Testament, na meron talagang darating na Misaya. No? Para masolve lahat, o matubos lahat ng kasalanan ng mga tao. Ngayon, what the Word of God revealed to Moses and to the people, which is the us, needed to be bound. Kailangan kalagan. Kung ano yung mga na-revealed kay Moses, ay kailangan makalagan. Sapagkat hindi naman ito nakalagan sa lahat ng mga tao. Pansinin nyo, hanggang ngayon, binabanggit natin si Moses. Hanggang ngayon, tinuturo natin si Moses. Maraming nag-reject sa message ni Moses dati. Di ba? Maging yung mga Israel, mga Hudyo na nanggaling na o lumabas na sa Egypt, pagdating sa ilang, ang ginawa nila, nag-reason out. Nag-murmur sila. Tapos, what the Word of God revealed in the disciples of the people, the court, needed to be bound to. Yung mga Word of God na na-reveal naman sa mga disciples sa New Testament, kailangan din naman kalagan. Kaya nga, sabi ng Matthew 16:19, ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At anuman inyong talian sa lupa, ay tatalian sa langit. At anumang inyong kalagan sa lupa, ay kakalagan sa langit. Ano bang magiging example natin?
doon sa sinasabing kakalagan. Example, yung babaeng matagal nang nakatali kay Satanas. Diba? Sa Luke 13:16. Matagal siyang nagkasakit. Pero nung dumating ang Panginoong Sus, nakalagsa dun sa kanyang kalagayan. Gumaling siya. Si Mary Magdalene, na kung saan marami siyang evil spirit, nung kanyang tinanggap ang Panginoong Sus, nung makita siya ng Panginoong Sus, nakalag din siya dun sa kanyang kalagayan. Nawala din yung evil spirit sa kanya. So every genuine sign from God has a message. May mga mensahe, may mga signs na ginawa ang Diyos. At bawat sign na ginawa ng Diyos, may mga mensahe. Katulad kay Moises, meron siyang sign. Marami siyang sign. Pero nagmatigas si Parao. No? Marami siyang signs. At bago dumating ang New Testament, alam natin, ang mga Hudyo, walang propeta. Wala silang propeta within 400 years. At nung dumating nga ang Panginoong Sus, gumawa siya ng mga sign. Ang reaction ng mga tao, natuwa sila. Di ba? Natuwa sila, nagalak sila. Kung ating titingnan kanina, they were crying and saying, Hosanna to the Son of David. So, nagalak sila. Nagustuhan nila kung ano yung ginawa ng Panginoong Sus. Kasi ang Panginoong Sus, nagpagaling siya ng mga sakit, ng may mga sakit. At sabi ng karamihan, he was a great man. Sabi ng karamihan. So lahat, gusto siyang makita. Lahat, gusto siyang marinig. Yung mga multitudes, gusto siyang makita, gusto siyang sundan. Pero, nakita rin nila yung presence of God dun sa Panginoong Sus nung time na yun. Nung nagpapagaling siya ng mga may sakit. At sabi ng mga tao, naramdaman nila yung presensya ng Diyos. Which is true naman kasi nga, Jesus, nung pinanganak siya, di ba, sabi ni Angel Gabriel, he will be called Emmanuel. Which means, God with us. So, nung time na yun, nandun ang Panginoong Sus, masaya yung mga tao. No? Kasi inisip nila, nandun na yung misa, yung hinihintay nila. Nandun na. Nagpapagaling ng may sakit. Pinakain sila, marami. Kaya lang yung mga sign na yun, mga kapatid, anong nangyari? Kasi pagkatapos ng sign, may message. Diba? Mayroong voice. Nung magsimula na siya magsalita, when Jesus said one day, I and my Father are one, sa kanila, it's beyond the line. That was something different, sabi nila. Inisip nilang kakaiba. No? Inisip nilang kontra sa kanilang paniniwala. Ayaw nila yon. Inisip nila na dumating yung panahon na kailangan nilang baguhin yung kanilang paniniwala dahil doon sa narinig nila. Which is, nasanay na sila doon sa dati nilang kinagawian. So, nagkakaroon ngayon sila ng pag-iisip na tatanggapin ba namin ito o hindi? Di ba? Totoo ba yung sinasabi niya o hindi? Nagkaroon na sila ng pagtatanong sa kanilang sarili. Hindi nila ngayon matanggap ang Panginoong Sus. Ano yung nakita natin doon? Nagsimulang lumabas yung ego sa mga tao. Nagsimulang lumabas yung mga pangangatwiran. Katulad sa amin kanina, reasoning. Ang sabi ng Panginoong Sus, saliksikin nyo yung kasulatan. Baka iniisip nyo na kayo mayroong buhay na walang hanggan dyan. Maaring yung iba nagsaliksik. Pero anong nakita nila? Mali. Hinanapan nila ng butas ang Panginoong Sus. Hinanapan nila ng mali ang Panginoong Sus. So, sa panahon natin, ganun din. No? Mayroong mga signs sa panahon natin. Ano yung signs? Revelation. Revelation, kaunawaan sa kanyang mga salita, hindi ngayon ito natanggap ng mga kapatid natin. Ito yung sign sa panahon natin na maunawaan natin yung mga kaunawaan, yung mga kapahayagan ng salita ng Diyos.
Kasi yung kaunawaan na yung mga kapatid, understanding of the Godhead first, na-reveal ang seven thunders. Tandaan niyo mga kapatid, nung hindi pa nahayag sa atin ng Godhead, hindi rin natin naunawaan ang seven thunders. Di ba? Nauna tayo nag-struggle sa Godhead bago dumating yung seven thunders. Pero natanggap natin yung Godhead, nabuksan sa atin yung Godhead, anong nahayag sa atin? Sunod-sunod. Di ba? Sunod-sunod, nahayag sa atin ang seven thunders. No? Nahayag sa atin ang 70 weeks na dati, hindi rin natin maipagtugma. Napansin niyo ba mga kapatid, hindi natin maitugma. Pero ngayon, sa tulong ng Diyos, naipahayag sa atin na pareho lang silang tama. Amen? Ngayon, yung pagkaunawa natin sa Godhead, ito ba ay tumutukoy sa Godhead, ito ba ay tumutukoy sa tatlong Diyos na pilit nilang tinuturo? Hindi, di ba? Unang Panginoon nahayag sa atin ng Godhead at pagkatapos nun, sunod-sunod yung kapahayagan. Nahayag sa atin ng seven thunders. Ngayon, ang tanong, ito ba ay tumutukoy sa taong nagpapahayag ng tigi-isang thunders o tigi-isang turo o mensahe? Ganun ba yung pagkakahayag sa inyo? Na ang seven thunders ay tumutukoy sa 7 tao? Hindi, di ba? Hindi. Amen. Hindi ito tumutukoy sa 7 tao. No? Alam natin, dahil ang Diyos, kung nahayag sa atin ang Diyos, hindi tayo tuturuan ng Diyos ng mali. So, hindi maaari na ang pagkaunawa natin sa thunders ay 7 tao. No? Dahil naunawaan natin na ang revelation o kaunawaan sa 7 thunders ay kasama sa 2 bagay na ihahayag ng ika-7 mensahero. So, sino yun maghahayag? Yung ika-7 mensahero. Kasama yun dahil sa kanyang, sa kanyang turo Naging madali ngayon sa atin yung pagtanggap. Nung matanggap natin ang kaunawaan sa Godhead, yung mga sumusunod na mga kapahayagan, ay naging madali sa atin sa pagtanggap. Wala ngayon yung nagre-reason out. Wala ngayon yung kumukontra. Bakit? Nahayag sa iyo yung Diyos Yung Diyos na magpapaunawa sa iyo Kung hindi mo naunawaan ng Godhead, sino mong papaunawa? Wala, di ba? Solito ka rin. Pero nung mabuksan sa atin ng Godhead, unang Panginoon, unti-unti ang Diyos nagpahayag sa atin. Unti-unti ang Diyos nagbukas sa atin. Alam niyo ba mga kapatid na ang sekreto ng kapahayagan ay humbleness. Amen. Pansinin niyo yung mga manggagawa sa atin sa Pilipinas. Dahil kanya-kanya silang interpret ng salita ng Diyos. Maging ang mensahe ng kapatid natin na propeta, ini-interpret pa nila. So, na-interpret na ng propeta yun, pagdating sa kanila, ini-interpret pa. Wala kasi doon yung humbleness Yung kasi yung susi. Yung humbleness. Secret of revelation of the Word of God is humbleness. Doon lang magpapahayag sa iyo ang Diyos. Bakit? Wala ka kasing aariin na sa iyo. Si Pablo, marami siyang alam. Aral siya. Pero nung tinawag siya, inalis sa kanya lahat ng alam niya. Tsaka siya na ngayon nilagyan ng kaunawaan. So, ganun din si Moises. Ito yung pinakasusi sa lahat ng pagpapalang ito. Alam natin, the secret of blessing is giving. No? Malaman ang Diyos natin. Pero kapag hindi mo alam yung sekreto, hindi mo tatanggap yung kayamanan. So, ilan lang ang nakakaalam yan, mga kapatid. Ilan lang na ang sekreto ng blessing ay giving. Hindi lang to tumutukoy sa pera. Amen. Hindi lang to tumutukoy sa pera. Lahat pwede mong ibigay sa kahit kanino.
Ang karamihan kasi, ang iniisip nila pera. Kailangan maglagay ako doon kasi baka para pagpalain ako. Kailangan lagyan ko yung sobre ko para malaman nila na nagbibigay ako. Hindi po ganoon mga. Kasi alam natin na dodoblehin ng Diyos yan pag dating ng panahon. Hindi po ganoon mga kapatid. Nagkakamali po tayo. Yun nga yung secret eh. So, ilan lang. Praise God. At dito sa lugar na to, alam yung sikreto. Kaya pinagpapala tayo. Physical, financial, spiritual. Amen? Alam natin na ang kaunawahan sa Godhead, ang nagpapahayag nito ay Diyos. At ito'y dumadaloy lang sa kanyang mga lingkod na propeta. No? Dumaloy sa kanyang bugtong na anak, papunta sa atin. Ngayon, ang sino man na hindi tumanggap sa Panginoong Sus, kasi marami kasi nakiklaim, nakilala nila ang Panginoong Sus. Pero iba yung kaunawaan na meron sila. Kasi kung, tingnan nyo mga kapatid, kung inaamin nila, kung inaakala nila na kilala nila ang Panginoong Sus, asan yung kapahayagan? Asan yung kaunawaan sa salita? No? Bakit hindi nila maunawaan yung salita, yung mga kapahayagan, bakit wala sa kanila? Marami tayong mga kapatid na nagdaan sa lugar na ito, tumanggap, pagkatapos nakarinig, pero nawala sila. Maaring inisip nila na kakaiba. Maaring inisip nila na ibang kaunawaan to. Ibang doktrina to. Pero, kung sinabi nilang kakaiba, tama sila, kakaiba talaga tayo. Kakaiba talaga yung kaunawaan natin, natanggap natin. Pero kung sabihin nila na sarili nating kaunawaan to, doon sila mali. Nahayag sa atin ang angkop at wastong kaunawaan. Ang katotohanan, nakilala natin ng husto ang Ama, ang kanyang bugtong na anak. Naging malinaw sa atin na hindi tayo denomination. Di ba? Hindi tayo Tunes. Lalong-lalo na hindi tayo Trinitarian. At dahil sa pananagumpay na masunod ang kalooban ng Ama, ang Panginoong Sus, ibinigay ng Diyos yung kapamahalaan. Dahil sa pananagumpay ng Panginoong Sus, ibinigay ng Diyos yung kapamahalan sa Kanya. No? Dahil din sa kapamahalang ito, mga kapatid, at pananagumpay na mag-api niya, na sinabi niya sa John, sa mga ibinigay mo sa akin ay hindi ko iwanala kahit isa. So, napakahalaga nung pananagumpay ng Panginoong Sus para sa atin. Kasi nung maganap niya na yung kalooban ng Ama, mapagtanggupan niya yung kamatayan, sinabi niya yun na, yung lahat ng binigay mo sa akin ay hindi ko iwinala kahit isa. Kaya nga sabi ng Colossians 2:2, that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Bakit kaya binanggit na gano'n? Kasi naibigay sa kanya yung kapamahalaan. Naibigay sa kanya yung kaunawaan. Ngayon, ang problema dito mga kapatid, dahil nga lack of understanding ang mga tao at meron silang mga ego, yun ang reaction nila sa Matthew 21:10. And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, "Who is this?" Hindi nila nakilala. Nasamantalang sa aklat pa lang ng Genesis, meron ng propesiya at pinalaw up ito sa aklat ng Sikaraya. Pagkatapos sa Sikaraya, pagdating ng New Testament, sinabi ito sa Matthew. So lahat ng mga bagay dito sa Bible ay may mga meaning. Hindi lang ito sinulat na para lang kumapal yung Biblia. No? Everything has a meaning.
Nothing written in the scripture but has a profound meaning. So lahat ito may kahulugan. Merong gustong iparating ang Diyos. Kasi panapanahon ito eh. No? Panapanahon. Iba-ibang mga tao yung ginamit ng Diyos. Kung paano niya ginamit yung mga propeta niya sa mga panahon na yon, paano siya nangusap, paano niya tinawag yung kanyang mga pinili. So ganun niya ginanap. Kaya nakatala ito dito sa Biblia. At lahat ng mga nakasulat ay mga kapatid, tumutukoy ito dun sa Panginoong Sus na sinasabing Mesiya, na darating na Mesiya. Ngayon, nung time na ang mga Hudyo ay nasa bansang Egypt, nanalangin sila. Kinailangan nila kasi nakaranas sila ng kahirapan eh. So nanalangin sila sa Diyos na padalahan sila ng Messiah. Padalahan sila ng deliverer. Yan. Ganun din sa time ng New Testament. Nanalangin din sila na padalahan sila ng deliverer, Messiah. Kaya yung mga tao, mga kapatid, naghihintay sila ng Messiah. Mayroong mga nakaunawa, mayroong mga nakasubaybay. Pero halos karamihan, wala. No? They know that they had Caesar ng time na yon. Alam nila nandun si Caesar. Alam nila na meron silang David. Kasi naangkin nga nila na lalo na kay Abraham. Inaangkin ng mga tao na anak sila ni Abraham. No? Inaangkin nila si Solomon. Meron silang mga governors. Pero alam nila na kailangan nila ng tulong galing sa langit. Kaya ang Diyos nag-promise sa kanila ng Messiah. Ang ginawa ng Diyos, nagpadala siya ng Messiah. Pero anong nangyari? Hindi siya tinanggap. Bakit? Dahil hindi ito umayon sa doktrina na hawak-hawak nila. Hindi nila inakala na yung Mesiya na hinahantay nila ay manggagaling lang doon sa sabsaban. Kasi ang iniisip nila, hari, papalit sa hari ng mga Israel yung time na yun. Pero hindi nila inakala na ang darating na hari ay manggagaling sa sabsaban. Sabi na, ang inakala nila, maghahari ang Panginoong Sus. Pero ang sagot niya, hindi dito ang kaharian ko. Di ba? Hindi doon sa time na yun. So, ang nagiging tanong nila, who is this? Sino ba ito? Sino ba itong dumating? Ano bang dala nito? Ano bang meron sa kanya? Naghihintay sila ng Messiah, pero hindi nila nakilala ang Messiah. Ang nangyari kasi mga kapatid, katulad sa time natin ngayon, ang Diyos nagpadala ng propeta. Namatay na nga yung propeta. Pero hindi alam ng karamihan na mayroong propeta na pinadala ang Diyos para sa hindi. Di ba? Ngayon, nung i-introduce itong mga mensahe na ito, maraming kumukontra. Hindi nila alam. Ito yung katuparan. Ito yung preparation sa second coming of Jesus Christ. Dahil kung wala kang mensahe ng propeta, hindi ka makakapaghanda, hindi ka magkakaroon ng rapturing faith. Di ba? Hindi tayo magkakaroon ng rapturing faith kung wala tayong propeta. Dahil ang propeta, maraming hidden mystery sa Biblia. Sinong magpapahayag nito? Kung walang gagamitin ng Diyos, paano natin malalaman? Kaya ang denomination, mga kapatid, ang pinipili lang ng versikulo, yung magaganda lang. Blessing, prosperity, yung mga ganun. Ayaw nila nung may mga masasakit na salita. Ayaw nilang basahin yung Revelation kasi nakakatakot daw. Pero merong naka-recognize sa kanya, mga kapatid. Bakit? Kasi ang Diyos, in the beginning, in His infinite mind, meron na siyang mga pinili na nandun sa iba't ibang panahon. Sa panahon natin, meron din. No? Meron siyang pinili, kaya kinailangan ng Diyos na magpadala ng propeta. Dahil ang propeta, ang silang tutulong sa tao para maituwid yung landas niya.
maituwid yung kanyang pananampalataya, maibalik kung kanyang pananampalataya sa turo ng mga apostol. Dahil sa panahon natin, wala na yung turo ng mga apostol. Kanya-kanya nang interpret ang mga tao. Kanya-kanya tayo ng church. Sino magtuturo ng katotohanan? Tandaan niyo si Philip na yung eunuch nagbabasa. Hindi niya maunawaan. Sabi ni Philip, naunawaan mo ba ang iyong binabasa? Sabi niya, paano ko maunawaan ito kung walang magtuturo sa akin? Yung magpapaliwanag. See? So, ganun ang Diyos. Kung may mga pinili niya, kinakailangan niyang bigyan ng kaunawaan. At kinakailangan magpadala siya ng propeta. Sa time natin ngayon, dahil sa dami ng mga nagtuturo, kinailangan niya ng padala ng propeta. Yung mensahe ng propeta, buhay pa hanggang ngayon. Pero yung propeta natin, wala na. Doon sa kaisipan ng Diyos, inisip niya na tayo. Amen? Inisip niya tayo. Darating tayo sa time na to, 2013. May mga iba na darating pa o may mga panahon na maaring sa sunod na araw, sa sunod na buwan, magra-rapture na at mayroon pang darating na mga tatanggap sa kanya. Kasi may sinabi ang Romans 11:25 na ang pagkabulag ng Israel ay pansamantala lamang hanggang sa mapuno ang bilang ng mga hintil. So may bilang ang mga hintil. So hanggat hindi pa napupuno ang bilang ng mga hintil, wala pang rapture. At hindi lang naman yun ang inihintay natin. Dahil may mga sign tayong tinitingnan. No? Meron tayong sign na tinitingnan. So, paano mo malalaman na ikaw ay kabahagi sa pamilya ng Diyos? Kailangan mo malaman ang katotohanan. Kasi kung nanatili ka doon sa denomination, hindi mo malalaman na ikaw pala ay pinili. Kung anong purpose ng Diyos, hindi niya pwedeng magamit yung mga pastor sa denomination para ipaunawa sa iyo. Kailangan niya magpadala ng propeta. Kailangang mailabas. Kaya ang sabi ng Revelation, come out of here, my people. No? Meron siya pinapadala mga propeta. At kung tatandaan natin si Noah sa time niya, maraming nag-reject sa kanya. No? Hindi siya tinanggap. So, to reject Noah's message is to reject God also. At lahat ng nag-reject, anong nangyari? Nag-perish. To reject Moses' message is to reject God. Lahat ng nag-reject sa mensahe ni Moises, anong nangyari? Nilamon sila ng lupa. So they will perish. Lahat ng nag-reject sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang mga Bisaya, ang mga propeta, they were anointed. Bisaya. They are anointed. No? Yung pag nagbigkas nila, thus saith the Lord, talagang powerful. May bindikasyon ng Diyos. So sa bawat panahon, mayroong mga promise. May mga pinili ang Diyos. Sa time ng Panginoon Jesus, meron din siya. Because He was the fullness of the Word of God. Nung dumating ang Panginoon Jesus, He was the fullness of the Word of God. The anointed one, the Messiah, and they should seen that. Dapat nakilala nila yon. So, hindi karamihan. Kaya nga, pansamantala yung pagkakabulag ng bansang Israel dahil sa atin. Ngayon, anong dahilan kung bakit nabulag yung mga tao? May dahilan naman siguro kung bakit. Kasi, some of teachers, pastors, or priests, nagdagdag, nag-added, nagbawas doon sa salita ng Diyos hanggang sa nagkagulo. Nagbawas sila, nagdagdag hanggang nagkagulo, nagkaroon ng iba't ibang interpretasyon, nagkaroon ng iba't ibang turo until na they trust their church. No? Hindi na yung salita ng Diyos. Ang paniniwala nila, yung trust nila, napunta doon sa church. Pansinin niyo sa Catholic. Ang iniisip nila, yung church na Catholic, yun ang anointed. Kaya ano mang sabihin ng pari, ano mang sabihin ng Roman Catholic Church, talagang kailangan masunod. No? Naging sila, powerful.
Yung mga professional na pastor, yung tinatawag nila mga PhD, DSD, no? Yun ang kinikilala nilang tagapagturo ngayon. At meron pa nga sila diyan, PKG. Kung kumolekta, grabe. Then they thought something great was taking place. Inisip nila na, aba, maganda rito. No? Lahat sila nag-i-speaking of tongues. Nakakakilabot pag naririnig mo. Naka-attend na ba kayo ng isang church na halos lahat ng membro nag-i-speaking of tongues? Miski bata. Nung naka-attend ako niyan, nung una, ako, kinilabutan din ako. Kasi parang iba yung naging naramdaman ko. Tumayo yung balahibo ko. Kasi nga, naisip ko na, talagang nandito siguro yung Diyos. Kumikilos yung Diyos dito sa church ito. Kasi halot sila eh. Pero nung nandito na ako, naunawaan ko yung speaking of tongues, hindi yun ang pinaka-importanting gift na matanggap ng isang tao. Ang speaking of tongues ay less dun sa mga, pinaka-less dun sa mga gifts. No, para dun sa mga baguhan. Pagdating na naunawaan mo ang salita ng Diyos, hindi ka na nag-speaking of tongues. Kasi ikikilos mo na kung anong naunawaan mo. No, ikikilos mo na, ipapamuhay mo na. At ang speaking of tongues, hindi yun lahat sila. Ang sabi ng Biblia, 2 o 3 lang at mayroong mag-i-interpret. Ngayon, kung marami ang nag-i-speaking of tongues, duda na ako pagdating doon. Duda na ako. Kasi meron pang isang church na naatinan ko na tawa siya ng tawa. Mag-iik siya. Gumugulong na sa doon. Gumugulong na siya sa katatawa. Sabi ko, bakit siya tumatawa? Yung mga iba nag-i-speaking of tongues. Bakit siya tumatawa? Wala namang kumikiliti sa kanya. Wala namang nakikipagkwentuhan ng jokes o nakikipag-jokes sa kanya. Sabi sa akin, yan daw yung spirit of happiness o spirit of laughter, ganun. Sabi ko, wala man akong alam na ganyan. Sabi ko, wala akong alam na ganyan na espiritu, na gumugulong pa siya. Parang naisip ko tuloy, ini-insulto niya yung Holy Spirit. Ganun lang pumasok sa akin. At nung namakita ko rin yung isang pastor, na yung mga tao naglapitan doon sa gitna, at nung sabi niya, tanggapin yung Holy Spirit, gumanon siya. Yung pinakahuling membro tao, pangalawa doon sa pinakahuli. Dahil babagsakan, nauna nang bumagsak yung nasa huli niya, na paglingon niya nga, babagsakan niya, lumihis siyang gano'n, at saka siya bumagsak. So doon po, nung makita ko yung nagduda na ako, sabi ko, hindi totoo. Hindi to totoo. Kasi kung Holy Spirit ang nagpabagsak doon, wala man siyang pakialam kung sino babagsakan niya, kasi ang Holy Spirit ang nagpabagsak. Pero, isa pa, ang Holy Spirit, hindi nagpapabagsak, nagpapabangon. Nagpapabangon ng Holy Spirit. Sino bang mga patay na pinabagsak na? Wala, di ba? Lahat ng mga patay, binangon. Lahat ng mga lumpo, binangon. Tumayo. Sila, bumabagsak eh. So, opposite. Hindi napapansin ng mga tao to. Opposite yung ginagawa ng kalaban. Maaring yung iba masaktan dahil sa narinig nila, pero yun ang katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kung ano yung hawak-hawak natin doktrina, iwanan natin yan. Dahil hindi yan ang katotohanan. Ang katotohanan nandito sa salita ng Diyos. At tuturuan ka sa salita ng Diyos. Itutuwid ka. Masakit man o hindi, pagdating sa salita ng Diyos, itutuwid ka. No? Walang personalan pagdating sa Panginoon. Pagdating sa Diyos, walang personalan. Wala kang pwedeng sabihin na, ay, hindi mo pwedeng pakialaman yung buhay ko kasi personal ko to. Hindi. Babaguhin ka ng Diyos. Ang Holy Spirit, pag pumasok sa'yo, babaguhin kung anong ayaw niya sa'yo. Di ba? Hindi ka pwedeng magdahilan. Ngayon, kung ikaw ay meron kang pinahahalagan o meron kang gustong ayaw baguhin sa'yo, nasa sa'yo yun. Ikaw ang magdidesisyon kung ayaw mong sundin ang Holy Spirit. Di ba? Pero pagdating sa personal, babaguhin ka ng Diyos. Hindi pwedeng hindi ka baguhin. Maaring sa kakaibigan, limitado.
No, pagdating sa personal, hindi natin pwedeng pakialaman yung personal. Natandaan ko yung sinishare ni Brother Boy na pagdating sa personal, hindi tayo pwedeng makialam. Hayaan natin sila kasi decision nila yan. So, yun yung mga natutunan ko din na pagdating sa personal, huwag na tayong makialam. Hayaan natin sila. Total, ang deal natin sa Diyos, individual. Diba? Tayo mismo nakikipag-deal. Hindi tayo nakipag-deal sa kahit kanino. Amen. Kahit gano'n sa kakonsent sa'yo, hindi mo pa rin pwedeng pakialaman. So God sent down His laws and gave them a covenant. Ito yung ginawa ng mga elder sa sinagoga. Anong ginawa nila? They cut away and add to and take over here and make a crib out of it. And then again, God would raise up another prophet. Kasi lumiko na naman sila eh. So magpapadala naman nila ng ibang propeta ang Diyos para ituwid sila. Kasi ninyo lang bago pumasok yung New Testament, 400 years pinabayaan sila ng Diyos. Wala silang propeta. Ang tagal nun ha. Kaya siguro yung mga tao na yung desperado na sila, kahit yung mga pilay na mga hayop, inaalay na nila. Wala na yung kabanalan doon sa pag-aalay nila. Basta mag-alay lang sila. Desperado na kasi. No? Gusto nilang tumawag sa Diyos, pero ang Diyos ayaw sumagot sa kanila. Siguro yung mga time na yun, walang pinili ang Diyos. Within 400 years. Kaya hindi siya nagpadala ng propeta. Pagdating ng New Testament, nandun na naglitawan yun ng kanyang mga pinili. So para hindi ito malihis doon sa kanyang mga salita, nagpadala siya ng propeta. Si John, kaya sabi niya, siya yung sumisigaw sa ilang na naghawi ng daan ng Panginoong Sus. Kaya meron pang isang kasaysayan sa Old Testament, sabi niya, mayroong isa kasing hari doon na nagtatanong siya. Sabi niya, si Josaphat, kung natatandaan niyo si Josaphat, sabi niya, wala ba ritong ibang propeta ng Panginoon upang makapag-usisa tayo sa kanya? Sinabi ng hari ng Israel kay Josaphat, may isa pang lalaki na mapag-uusisaan natin sa Panginoon, si Mikayas. Sabi niya, anak ni Imla. Ngunit kinapupuotan ko siya. Ayaw ng hari. Kinapupuotan ko siya sapagkat hindi siya nanguhula ng mabuti tungkol sa akin. Yun. Kasi ang gusto niya lang ihula ni Mikayas sa kanya, yung mabubuti lang. Ganon din yung mga tao ngayon. Gusto nila, purihin lang sila. Gusto nila makarinig lang ng magagandang verse. No? Kaya ang minimemorize nila, miski ako noon, nandun pa ako sa Baptist, minimemorize namin, yung magagandang verse lang. Ayaw nila yung pagsaway. So ganito itong si hari. Hari ng Israel. Si Ahab ito. Ayaw niya doon sa propeta na yun. Kasi yung propeta na yun, nagsasabi ng totoo. See? Masakit talaga ang katotohanan. Kaya kanina, nasaktan din ako eh. Pero, praise God, at pagtutuwid yun. Totoo naman talaga eh. Mahaba yung pagpa-Facebook natin kaysa doon sa pagbabasa. So, ayaw niya si Mikayas. Kasi nga si Mikayas, sasawayin lang siya. Pero, doon natin makikita na yung totoong propeta, wala siyang kinakatakutan. No? Kahit sino ang tamaan, kahit sino ang mapatukuyan ng mensahe, wala siyang sasantuhin. Kung ano yung totoo, yun ang sasabihin niya. Ngayon, yung mga propetang ito, nung time ng Panginoon Sus, yung mga propetang ito, mga nakabaro sila na magagara, no? Magagara yung suot nila. Para silang maamong tupa na lumalakad kasabay yung mga hari. Kung titingnan mo sila, maamo yung mukha nila. Pero mga false prophet, di ba? Tandaan nyo, ilang prophet ang meron si Ahab? 450. So, kadami nila. Against dun sa nag-iisang propeta.
Sinabihan pa nga si Mikeyas, kailangan yung sinabi namin, yun din ang sabihin mo, ha? Di ba? Pero sabi ng Mikeyas, ang maganda ron kasi sinabi niya, kung anong sabihin sa akin ng Diyos, yun ang sasabihin ko. Praise God. So wala siyang pakialam kahit gaano kayo karami. No? Basta ang hawak-hawak niya katotohanan. So doon pa lang sa eksenang yun, makikita natin na marami ang nadaya. Walang pinili. Yung mandaraya, wala siyang pinipili. Bata, matanda, edukado, professional, o kahit mahirap ka. Kahit yung mga propeta, nadaya niya. See? Ngayon, ang tanong, mayroong bang nakasulat sa Biblia na kung saan ang Diyos ay kumuha ng pari at ginawa niyang propeta? Wala, di ba? Walang nakasulat sa Biblia na ang Diyos ay kumuha ng isang pari at ginawa niyang propeta. Ang salita ng Diyos ay hindi dumarating sa mga theologians. Niwala ba kayo? Na hindi dumarating ang salita ng Diyos doon sa mga marurunong. Pero meron isa or dalawa. Si Pablo. Marunong si Pablo. Aral siya. Ang nagturo sa kanya si Gamaliel. Pero anong ginawa ng Diyos? Binura ng Diyos yung kaalaman niya. No? Binura pa rin ng Diyos. So hindi uubra yung kung gaano kataas yung napag-aralan mo. Hindi uubra. Pagdating sa salita ng Diyos, kailangan zero balance ka. Wala kang tinatanim, wala kang tinatago. Zero balance ka. Maging si Moises, siya nga ang kasunod ni Parao eh. Pero, nung tinawag na siya, inalis din sa kanya yung karunungan niya. No? Ngayon, every man has his own interpretation. Kaya nga nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng confusion. The Bible said, the word is of no private interpretation. Ang Diyos, hindi niya kailangan na may mag-interpret dito. Kasi siya man ang author, di siya magpapahayag. Hindi na kailangan ng Baptist na interpreter. No? Maging yung mga Pentecostal interpreter, hindi na kailangan. Dahil ang Diyos ang magpapahayag. Kaya nga nung dumating ang Panginoon, sabi niya, ako'y naparito, hindi para magdala ng kapayapaan sa lupa, kundi naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Kasi alam ng Panginoong Sus na nagkakagulo yung mga turo doon sa time na yun, nagkakagulo yung mga tao. Doon pa lang sa time na yun, 3 division, merong Sadducees, may Pharisees, may Republikano, di ba? So, mayroon ng grupo-grupo sila. Si mga tao, divided din, nakakahiwa-hiwalay sila. Ngayon, may mga 3 tipo o types ang tao, ng mga believers. At din sa mga types na to, they belong in 3 different groups. So sa 3 different groups, they have 3 different opinions. Kasi nga, 3 klase ng mananampalataya. So, doon sa 3 klase, meron silang mga grupo, kanya-kanya. Doon sa mga grupo na yon, may kanya-kanya silang opinion. Di ba? Sabi natin kapatid, merong believers, sabi niya, believe Jesus Christ. Kanino tumitipo? Kay Adam. Or sa wife, to receive rapture. Make believers. Ito yung mga grupo na they just don't know what to do. Simple lang na hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Simple lang na pumasok sila sa church tapos ng pabautismo. Hindi mo nila naintindihan. Naalala ko tuloy yung bayaw ko na nilublob daw siya sa drum. Bautismo na daw pala yun. Pinilit pa siyang i-bautismohan doon sa drum. Masama ang loob niya. Kasi bakit daw siya pinilit? Hindi mo nga niya alam. Ngayon, hindi naman siya pinipilit, pinaunawa sa kanya, sinare sa kanya yung baptism, wala man siyang ginawang reaction.
Merong mga naimbitahan lang na basta ako sumama lang kasi masaya doon. Masaya doon, maganda yung band nila, maganda yung tumutugtog nila, magagaling. Kaya sumama lang ako. Tsaka meron silang concert. Nagko-concert sila every first of the month. Yung mga ganon. So, ito yung mga marked believers na hindi nila alam kung anong decision gagawin nila. Basta sumasama lang sila. Unbeliever, obviously, unbeliever. Talagang hindi naman to sasama. They hate Jesus. No? They hate yung mga churches. Ngayon, siguro, dinesign talaga ng Diyos na maging ganun. Magkaroon ng 3 grupo. No? Magkaroon ng 3 grupo. Kasi pagdating ng panahon naman, pag-ihiwa-hiwalayin yan eh. Kung pagdating sa paghukom, ihiwalay yung tupa, ihiwalay yung kambing. Ngayon, dahil nga, may 3 grupo, mga kapatid, sabi ng propeta natin, God is segregationist. Alam niyo ba yung segregationist? Any true Christian, sabi niya, should segregate himself or themselves. Any true Christian, sabi niya, should segregate himself. Kailangang i-separate yung sarili niya. I-separate niya yung sarili niya, yung totoong Kristiyano. Kaya nga si Moises sabi niya, separate yourself, Moises, or separate yourself, Abraham. Nung gumawa ng kasalanan ng mga Hudyo, mga kapatid, sinabihan sila na, separate yourself, Moises. Kasi pakakahain ko sila sa lupa. Sabi niya, I will consume them in a moment. Natandaan niyo sa yung mga Hudyo na lumabas sa bansang Israel, na gumawa sila ng dibulto. At nung malaman yun ng Diyos, nagalit ang Diyos sa kanila at sinabihan siya, humiwalay ka sa kanila. Ayun, kinain sila ng lupa. So, hindi lang doon sa time na yun, lahat ng panahon dito sa nakasulat sa Biblia, lahat ng panahon, ang Diyos ay nag-uutos na humiwalay. Humiwalay ka. No? Dahil yun ang gusto ng Diyos, kailangan humiwalay tayo. Kaya ang sabi ng Revelation, come out of her, my people. Be not be partakers of her sin. Sino yung her sin? Sino yung her? Denomination, Catholic. No, umalis kayo sa kanya. Hindi lang sa church, kundi sa atin, individual. Umalis kayo sa sanlibutan, yung mga kalayawan na binabanggit kanina. No, yung mga kalayawan. Dapat alisan natin yung mga yun. Dahil alam natin mga kapatid na kapag hindi tayo nag-separate, maaaring madala tayo sa mga bagay sa sanlibutan. So kinakailangan na tayo ay umalis. Kinakailangan tayo ay umalis dito sa mundo. No? Darating yung time, sasabihin ng Diyos, come out. Come up. Ibig sabihin, rapture na yun. No, aalis tayo. Hindi hayaan ng Diyos siguro na magsapit tayo dito kasama ng mga tao na hindi niya pinili. No? So, mga sakunan nangyayari ngayon mga kapatid, makikita natin na naalala ko yung sa Old Testament na nang-utos ang Diyos na patayin. Lahat na madaanan nyo patayin. Huwag kayong magtira. Bata, matanda, hayop. Wala. Okay, sa all. Wala silang itinira. No? Lahat na madaanan nila. Wala. Bakit? Kasi kalaban ng Diyos yun eh. Darating yung time na magiging hindrance sa bansang Israel yun. Which is nangyari ngayon sa kanila. So, ngayon, naisip ko sa mga kalamidad na nangyari. Hindi kaya unti-unti nang tinatanggal ng Diyos yung mga masasama kasi lumulubha na. Pinapakita niya yung mga sign, yung mga baha, yung mga lindol, pinapakita niya. Dati hindi natin ramdam kasi nasa ibang bansa lang nangyayari. Pero ngayon sa atin ang nangyayari. Malaki yung damage na nangyari sa Tacloban. At hindi lang Tacloban ang naapektuhan, buong Leyte, Samar, Leyte, sa amin, sa Bohol,
naapektuhan. May mga isla na lumubog, hindi pa napupuntahan. Hindi alam kung may mga tao ba na nakaligtas. So yung mga pangyayari na yun, isang sign maari sa atin na kailangan nating tumuwid. Isang sign maari na, kasi sabi ng Panginoong Sus, as in the days of Noah, as in the days of Lot, shall be the coming of Christ. Diba? So, malamang, nagbibigay siya ng mga sign para tayo ay mag-ingat, para tumuwid na sa Panginoon Diyos. Alam natin na sa aklat ng Genesis, naka-prophesy ang Mesiya at pinalo up sa pagdating sa Sikaraya. At pagkatapos, binanggit ito sa aklat ng Matthew. Ngayon, kung paano ito binanggit sa Genesis, basahin po natin yung Genesis 49:10. Sana makadagdag ito ng kaunawaan sa atin. Sabi niya dyan, the scepter shall not depart from Judah, nor the lawgiver from between his feet until Shiloh come. Shiloh. And unto him shall be the gathering of the people be. Ngayon, tingnan natin yung the word scepter. The word scepter, ito kung alam niyo mga kapatid, ito yung parang baton. Yung parang baton na mahaba na hinahawakan ng mga band majoret, parang ganun. Ito yung scepter. Yun yung tinatawag na scepter. Na ito'y sumisimbolo sa hari, king's honor, authority, the right to administer justice. Yun yung kahulugan ng scepter. It also symbolizes power, authority, dominion, ruling a clan. No, it can also include the idea of the one who prescribed the law. Iyon ang kahulugan ng scepter. Ngayon, sa Old Testament, meron silang scepter na hawak-hawak lahat mga hari. No? Meron silang hawak-hawak na scepter. Pagdating sa binasa natin na, sabi diyan, the scepter shall not depart from Judah. Since Judah was Jacob's fourth son, pang-apat siya na anak ni Jacob, and the father of the subsequent tribe of that name, the reign of Judah began with David. Nagsimula yung pagre-reign ni Judah kay David. No? Sabi niya, the scepter shall not depart from Judah. So, ibig sabihin, ang sagisag ng bansang Israel ay hindi hihinto hanggang sa mawala o matanggal sa posisyon si Herod. No? The brother of Herod Antipas. Malinaw na sinasabi na ang teksto na mananitili ang ruling o pamumuno ng Hudyo sa Israel hanggang sa dumating ang Mesiya. Ang silo means Mesiya. Hanggang sa dumating ang punto na maisurrender ang bansang Israel sa taga-ibang bansa. Kung tatandaan niyo sa time ng Panginoong Sus, ang hari doon, si Herod. Pero ang Romans, ang naglagay kay Herod. Sakop sila ng Romans, nung time na yon. Pero ang Romans ang nag-appoint kay Herod para umupo doon sa time na yon. Si Herod ay Samaritan. So, Hudyo pa rin siya. May parting Hudyo, may parting Gentile, Samaritan siya. Andun si Judah pa, nung time, ang Panginoong Sus, nandun na siya nung time na yon. Sabi niya, hindi magdi-depart yung scepter hanggang sa kay Judah hanggang sa dumating ang silo. Ang silo ay tumutukoy sa ating Panginoong Sus. Kasi ang meaning ng silo, mga kapatid, ang silo ay Mesiya, Christ anointing. No. It has been interpreted as offspring, the one sent out. Yun yung kahulugan ng silo. Whom the scepter belong. The rest giver or peace bringer. Sabi ng mga Hudyo,
Silo is referred as the title of the Messiah. Ito ay tumutukoy daw sa Messiah, yung silo. Kasi yung pagkakasulat niya yata Hebrew or Greek. Greek ata ito. Ngayon, para matulungan tayo, tulong ng Panginoon na maunawaan natin kung bakit naiugnay ang Genesis 14:19 doon sa Messiah. Kasi sabi ng Genesis 49:24, meron din kasing follow-up na sinabi ang Genesis 49:24 kung babasahin natin. O 49:22, simulan natin. Sabi doon, Genesis 49:22, si Jose ay sangang mabunga na nasa tabi ng bukal. Ang kanyang mga sangay gumagapang sa pader. Pinamanglaw siya ng mga mamamana at pinana siya at inusig siya. Sa 24, ngunit ang kanyang busog ay nanahan sa kalakasan at pinalakas ang mga bisig ng kanyang kamay sa pamamagitan ng mga kamay ng makapangyarihang si Jacob na siyang pinagmulan ng pastor ang bato ng Israel. Sino bang tinutukoy ng pastor ang bato ng Israel? Si Jacob ang pinagmulan ng Messiah. Si Jacob ang pinagmulan ng Silo. Si Jacob ang pinagmulan ng Panginoong Sus. Sa yung bato ng Israel, the cornerstone. Di ba? Kaya tinawag siya sa Revelation, he is in the line of Judah, lion in the tribe of Judah. Doon siya nanggaling. Lion in the tribe of Judah. So doon sa 49, merong binanggit na may lilitaw na pagmumula ng pastor ang bato ng Israel, which is ang Panginoong Sus. Diba? Kaya yung silo na binanggit kanina sa Genesis 49:10 na hindi ito mawawala, yung skepte nito, hindi ito mawawala hanggang sa dumating yung silo. Hanggang dumating yung Mesiya, ang Panginoong Sus. Amen. Praise God. Tapos sinabi pa kasi doon na pag dumating siya, magagathered yung mga multitudes, magagather sa kanya, which is tamang-tama din na binanggit din sa mga naulang binasa natin. Sa Matthew 4:1, binanggit doon, and he began again to teach by the seaside, and there was gathered unto him a great multitude. So yung mga verse na binasa natin kanina sa Old Testament, naging katuparan ito pagdating sa New Testament. Kaya kanina yung binasa ko na yung isang asno na malaki at merong asnong maliit, ay tumutukoy ito dun sa Jews, no, yung mga Old Covenant, at yung maliit ay tumutukoy ito sa mga Jews and the Gentiles na rin sa New Covenant, sa New Testament. No, dun siya tumutukoy. So kung meron po tayong mga tanong pa, umaya, loobin ng Diyos ating pag-aralan uli. Dahil ito ay prophecy, naganap ito sa Panginoong Sus, pero binanggit lang natin yung mga supporting verse na maaaring iugnay na ang prophecy ay natupad doon sa Panginoong Sus. Hindi lang kay Sicaraya. Binanggit ito sa Genesis. So mula pa lang sa Genesis na i-prophesy na ito, nababanggit ay yung tungkol sa Panginoong Sus, yung tungkol doon sa Silo, tungkol doon sa Messiah, at pinalo up ito sa Sicaraya, at binanggit ito sa pagdating sa New Testament sa Matthew. Naging katuparan ng Messiah. Tanda natin, sa panahon pa lang ni Melchizedek, di ba, siya yung nagiging katuparan ng Panginoong Sus. Si Melchizedek. So kung paano siya pinortrait sa Old Testament, naging kaganapan sa pagdating sa New Testament. So, praise God. Dulo po tayo dinala. Mga kapatid, tayo po yung magsitayo.
Hallelujah, Lord God. O Panginoon Diyos, kami ay nagpapasalamat muli sa pagkakataong ito, Lord God. O Ama, ang mga salita mo, O Ama, ay maaring makapagbigay sa amin ng kaunawaan, maaring makapagbigay sa amin ng kalakasan. Pero Diyos, Ikaw ang nagpapahayag nito. Ano man ang mga nabanggit na hindi umayon sa iyong mga salita, O Ama, ay ituwid mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami na malaman namin ang katotohanan pa, madagdagan ang aming kaunawaan sa iyong mga salita. Dahil alam namin, Diyos, na ang aming kakayahan ay limitado at hindi po kami nananalig dito, O Ama, kundi kami ay nananalig sa iyong biyaya, nananalig sa iyong karunungan, kung ano pong yung maipahayag sa amin. O Diyos, tulungan mo kami, nawa hindi sa aming pansariling kaalaman ang nagamit, kundi kung anong naipahayag mo sa amin, kung anong itinuro mo sa amin, ayun lang namin tinanggap. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, kung meron mang na hindi naunawaan, O God, ay paunawa mo sa amin. Sapagkat ang mga salitang ito ay hindi lang dito, Panginoon Diyos, kundi ito ay makarating sa iba't ibang lugar. Nawa, Panginoon Diyos, doon sa mga pinili mo na nasa ibang lugar, maabot din nila ang kaunawaan, O Ama, na kung paano mo ko pinaunawa ito sa amin, ganun din po nawa ang ibigay niyo sa kanila, O God, upang hindi sila mawalay sa iyong mga salita. Panginoon Diyos, alam namin na ang aming kakayahan ay limitado, O Ama. Ngunit sa iyo kami nananalig, O Diyos, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami hayaan na hindi mo unawaan ang iyong mga salita. At kami nagpapasalamat, Ama, habang kami papatuloy, O Diyos, inaalay namin sa iyo ang araw na ito, ang mga darating pang mga panahon, hanggang sa kami ay dumating sa kasutulan ng aming pananampalataya, O God. Dumating ang panahon na tawagan mo na kami, O Diyos, sana nawa ay handa ang bawat sa amin, O Lord God. At salamat po muli, Panginoon Diyos, sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob mo sa amin. Panginoon, binabalik po namin sa iyo ang mga papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Dadako na po tayo sa closing song. At